Ano nga ba ang mga milestone ng RLUSD ayon sa Ripple CEO? Kaya yan mga ka-crypto, may bago at exciting po na balita mula kay Ginoong Brad Garlinghouse. Siya po ang Ripple CEO. Kamakailan lang ay ibinahagi po ni Ginoong Garlinghouse na ang RLUSD stablecoin na inilaunch halos isang taon na ang nakalipas ay umabot na po sa $1 billion market capitalization. Para po sa analyst na si Saif Crypto, ito ay malinaw na sinyales ng lumalaking interest sa ecosystem ni XRP. Hindi lang basta numero, kundi patunay ito ng real adoption. Ang $1 billion milestone ay nagpapakita na hindi po biro ang momentum ni RLUSD at ito po ay nagpapakita ng kakayahan ng XRP ecosystem na maghatid ng value sa real-world applications. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ayan po siya sa mga hindi nakakakilala kay Ripple CEO na si Ginoong Brad Garlinghouse. Ngayon ay bakit nga ba kahanga-hanga ang progress ng RLUSD? Sa simula po ng taong 2025, ipinahayag po ni Ginong Garlinghouse na plano niyang gawing isa sa top stablecoins ang RLUSD. Ngayon, naabot na po ang $1 billion na may white listing at approval sa Abu Dhabi, Dubai at saka DIFC. Ang mga milestone na ito nagbibigay daan para sa Ripple na palawakin ang paggamit ng stablecoin sa mga major financial hubs. Hindi lamang ito tungkol sa presyo, kundi sa credibility at flexibility ng token bilang high-quality collateral sa lending platforms. Ang RLUSD ay mabilis pong gumalaw sa loob ng araw at ito ay suporta sa long-term push ng Ripple para ipakita ang tunay na utility ng payments sa ecosystem. Ngayon ay paano po ba nakakatulong ang RLUSD kay XRP? Ang progresong ito ng stablecoin ay may malaking epekto sa ecosystem ng XRP. Ang focus po ng Ripple sa payments nakadepende sa consistent liquidity at predictable movement ng value. Ang RLUSD ay nagbibigay po ng complementary tool kay XRP, lalo na sa institutional flows. Ang firms na gumagamit po ng Ripple Solutions, karaniwang naghahanap ng paraan para balansehin ang volatility risk habang ginagamit pa rin sa XRP para sa mabilis na settlements. Sa ganito pong paraan, ang RLUSD ay nagpapalakas po ng liquidity at nagiging instrumento na aprobado at stable na nasa loob ng parehong family ng products na siyang nagbibigay ng confidence sa mga institutions. Ano naman po ang ibig sabihin ng institutional utility sa galaw ni XRP? Para po sa mga traders at holders, malagang tandaan na ang RLUSD ay nagdadala ng bagong layer ng utility para kay XRP. Kapag ang stablecoin ay ginagamit bilang collateral sa lending at saka payment corridors, mas nagiging predictable ang demand para kay XRP. Hindi lamang po simpleng speculation ang focus dito, kundi structured adoption. Ang mga institutions ay nakikita po sa XRP bilang mabilis na settlement asset at ang RLUSD ay nagbibigay po ng stability habang nananatili ang speed. Ito po ang dahilan kung bakit ang progress ng RLUSD ay direktang nakakaapekto kay XRP, lalo na sa long-term price potential at saka institutional demand. Paano naman po ipinapakita ni Ginoong Garlinghouse ang kanyang malawak na vision? Ang CEO ng Ripple ay malinaw na hindi po zero-sum ang kanyang approach. Sinabi niya, "We want Solana to do great as we want Binance to do great." Ang ibig sabihin nito, hindi lang nakatuon kay XRP ang growth or paglago, kundi sa ecosystem
expansion. Ang stablecoins ay isa po sa paraan para mapalawak ang adoption at mas maraming participants ang makikinabang. Ang ganitong pananaw ay nagpapakita na habang lumalago ang real-world applications, tumataas po ang relevance ni XRP. Kapag may adoption at saka liquidity sa buong market, natural po na nakikinabang ang mga XRP holders at maging ang mga institutional participants. Ano naman po ang ibig sabihin ng approvals sa Abu Dhabi, Dubai at saka DIFC? Ang whitelisting at saka approvals ay hindi po biro. Ibig sabihin, mas malinaw na rota para sa distribution ng RLUSD at saka XRP sa international corridors. Ang result, mas maraming payment corridors at lending activity na mas pinapalakas ang ecosystem. Sa mga holders at saka traders, ito ay signal na si XRP ay hindi lang digital token, kundi instrumento para sa efficient capital flows. Sa pag-expand ng paggamit, tumataas po ang institutional adoption at lumalakas ang confidence sa network. Ito ay sinyales ng potensyal na bullish momentum sa presyo ng XRP at nagpapatunay ng adoption ay gumagawa ng tangible impact. Ano naman po ang posibleng epekto sa presyo ng XRP? Kapag mas maraming institutions ang gumagamit ng RLUSD at XRP, natural na tumataas ang demand. Higit pa rito, ang predictable movement at liquidity ng stablecoin ay nagbibigay ng matibay na foundation para kay XRP. Hindi lamang ito speculative pump, kundi structural support sa presyo. Mas maraming payment corridors, mas maraming lending activity at mas maraming stable liquidity, ibig sabihin mas malakas po ang pundasyon sa presyo ni XRP. Ang narrative na ito ay nagbibigay po ng confidence para sa mga traders, hodlers at saka investors na may long-term upside. Sa madaling salita, habang lumalago ang ecosystem at saka adoption, lumalakas din po si XRP. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang malinaw po na rota or daan ng expansion sa Abu Dhabi, Dubai at saka DIFC ay nagbibigay ng mas maraming opportunity para kay XRP at saka RLUSD. Habang lumalaki po ang stablecoin adoption at mas maraming institutions ang nakakakita ng value sa ecosystem ng XRP, mas tumitibay po ang price floor. Ito ay magandang sinyales para sa atin bilang mga traders at saka holders, lalo na po sa institutional focus. Sa bandang huli, ang progress po ng RLUSD ay hindi lamang po milestone para sa stablecoin, kundi para mismo kay XRP. Ang kombinasyon po ng speed, liquidity at saka global adoption ay posibleng magdala ng bullish momentum sa susunod na quarter at taon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.